year. Ang average income, about 80,000 pesos a month sa BPO. Siguro sa mga susunod na araw, yan isa sa mga hamon na maaaring tingnan ninyo. Lahat kayo ay pwedeng mag-qualify dyan under the skills program of the government as well as the local government like yung Parañaque. Kaya binabati ko din ang TESDA. Andito po ang TESDA. Madalas sa aking mga talumpati, sinasabi ko, kung bibigyan natin ng dagdag na pondo ang TESDA, ang laki na magagawa ng TESDA. Kausap ko noong isang araw lamang ang Director General ng TESDA, si Joel Villanueva. Dati kong kasama sa Kamara de Representantes. Kausap ko din yung dating TESDA Director General, si Buboy Sihuko. Madalas ako makipagpalitan ng kuro-kuro at mga opinion sa kanya. Ang kailangan talaga, pondo. Alam nyo, isa, marahil nababalitaan nyo yung tungkol sa RH, di ba? Hindi yan ang topic ko, pero pahapyaw lamang. Sasabihin ko sa inyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit si Roy Lugoles tumututol sa tinatawag na RH, kasi ang gusto nilang gawin, maglaan ng mga 3 bilyong piso para pigilan ang panganganak, para pigilan ang pagsilang ng mga 200,000 babies sa ating bansa. Dahil sabi nila, hindi raw kailangan 3 billion para sa contraceptives, para sa condom. Pero ang sabi ko, bakit yung mga babies ng ating pinag-iinitan, bakit yung 3 billion hindi natin ilaan para sa training ng mga tao na gustong magkaroon ng training? 3 billion. Alam niyo, gumawa ako ng konting computation. Kung merong 3 billion na mailalagay sa TESDA, ang TESDA ay maaaring mag-training ng mga 200,000 able-bodied women and men sa buong Pilipinas. At pag sila ay mabigyan ng trabaho, makapaghanap buhay dito at sa labas ng bansa, yung 200,000 na yan ay maaaring magkaroon ng gross income. Pag sama-samahin yung kanilang kita, aabot ng 40 bilyones. Isipin nyo kung ano may tutulong yan sa ating ekonomiya, di ba? Sa halip na pigilan yung pagsilang ng 200,000 babies, ang sagot dapat para mapaunlad ang ating ekonomiya ay ilagay yung pera na yan para sa training ng mga taong katulad ninyo upang sa ganun magkaroon kayo ng mahusay na training na libre galing sa Pilipinas. At alam niyo kung bakit, yun din, magbasa kayo, no? Alam niyo kung bakit importante yan para sa atin mga Pilipino. At bakit ako, para sa akin, okay yung patuloy na unti-unting paglaki ng ating populasyon. Hindi naman mataas. Ang average natin ngayon, 1.9%. Ang Parañaque, kailangan dumadami ang populasyon dahil marami lumilipat dito. Alam niyo kung bakit? Meron din pag-aaral. At ito, lumalabas sa Time Magazine, lumabas na. Maraming bansa sa buong daigdig, lalo na yung Western Europe, yung Japan, yung South Korea, yung Estados Unidos, yung Canada, ang Australia. Ano nangyayari sa kanila? Lumiliit ang kanilang populasyon o kaya kinukulang ang kanilang populasyon. Meron isang magandang libro. Ang title ng libro, The Next 100 Years. Ang author si George Friedman. Anong sabi ni George Friedman? Isang kilalang strategic author. Pinag-aaralan kung ano maaaring mangyari sa mundo sa mga darating na taon at dekada. Ang sabi niya, itong mga bansang ito, na ngayon medyo mahirap mag-immigrate, Western Europe, katulad ng England, ng France, ng Italy, ng Spain. Western countries, katulad ng Canada, ng Estados Unidos, ngayon medyo mahirap mag-immigrate. Pero sapagkat kinukulang sila ng tao, kasama nila ang Japan, ang South Korea. Alam niyo kung anong gagawin nila? Pagdating ng araw in about 10 years, sila na ang magmamakaawa na ang mga tao ay mag-immigrate sa kanila. Sapagkat pag hindi nila gagawin yun, babagsak ang kanilang ekonomiya, walang magtatrabaho sa kanilang mga factories, babagsak ang kanilang mga public services. Katulad na nangyayari sa Japan, yung mga naglilinis sa mga toilet sa Japan,
mga matatanda na, 70 years old, 75 years old, kapag tinugulang sila ng tao, at pag dumating ang araw na yan, sila ang magmamakaawa sa mga Pilipino na tayo ang magpunta sa kanila. Dati ang araw, yung ambassador ng Estados Unidos kakatok sa bahay ninyo. Ngayon, pipila ka para mag-immigrate. Dati ang araw, ang ambassador ng US, ang ambassador ng England, ng Canada, ng Australia, kakatok sa bahay ninyo at pagsasabi, "Good morning, is there anyone here who would like to immigrate to our country?" Sila pa makikiusap sa inyo. At ang sabi nga ni George Friedman, itong mga bansang ito ay mag-aaway-away, magpapataasan ng sweldo para makatiyak na sila ang pupuntahan ng mga taong katulad ng Pilipinas, katulad ninyo. Sila ngayon ang magmamakaawa sa mga Pilipino. Kaya importante maghanda tayo. Yan ay darating na. Importante meron tayong sapat na skills upang sa ganun, pag dumating yung pagkakataon na yan, ready tayo. Kaya kinukongratulate ko ang Parañaque Skills Training Program, ang Parañaque Livelihood Resource Management Office, sapagkat tama ang ginagawa. Kinukongratulate ko rin ang TESDA, sapagkat bawat piso na ginugugol ng Parañaque and the Mayor June Bernabe para sa training ninyo, bawat piso na ginugugol ng TESDA at ang national government para sa training ninyo, yan ay para sa ating magandang kinabukasan, para sa inyong magandang kinabukasan. At gusto ko rin sabihin sa inyo na si Congressman Goles po, isa sa panigipaglaban para maitaas ulit ang budget ng TESDA upang sa ganun, marami sa inyo makikinabang sa TESDA. Kinayan, meron po tayong, meron po tayong patuloy na TESDA training program. At ang iba sa inyo, siguro meron kayong mga kamag-anak. Pasensya na po muna yung first district sapagkat hindi ko po sakop ang first district, pero ang second district, marami na pong nakikinabang sa aking TESDA training program. At ang iba sa kanila, nasa abroad na iba sila, sumusulat sa akin ng papasalamat sapagkat naging maganda ang kanilang buhay at tiyak magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Binabati ko rin po yung mga madre. Isipin nyo yung mga madre, pati sila nagtitraining din. Alam niyo po, meron po ang project dun sa Sampaloc. Minsan kasi may nakausap ako mga gumagawa ng mga basahan na binibenta sa kalye. Napakaganda pala ang negosyo nito, kaya ginawa ko, kami ni Consejero Goles, nagbigay ng patuloy na financial support para makabili sila ng mga makina para po matulungan yung kanilang entrepreneurial training program na yan. Yan po ang isa sa mga ginagawa ng inyong lingkod. At bilang pangwakas, gusto ko rin po idagdag sa inyo na ako po, congressman pa mula noong 1992. Ang iba sa inyo, mga paslit pa lamang. Noong una ako maging kongresista. Kasama na dyan ang First District. Ulitin ko po, 9 na taon ako na naglingkod sa First District. Binigyan ko ng priority ang edukasyon. Marami sa inyo gumraduate sa maskwelahan na mayroong mga school buildings na naging proyekto ni Congressman Roy Nogoles na kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque para sa inyong lahat. Kaya yan yung basic education at dinadagdagan itong skills training program. Kaya napakaganda ng combination ng national government at ng local government. And finally, gusto ko pong sabihin sa inyo na nung kayo nagtitraining, gusto ko tanungin, kayo ba nag-absent nung nagtitraining kayo? Hindi, walang nag-absent daw kasi pag mag-absent, sino mawawalan? Sarili ninyo. Gusto kong sabihin sa inyo, sapagkat kayo magandang halimbawa ng mga tao na hindi nag-absent, sapagkat naniniwala kayo na pag kayo mag-absent, kayo mawawalan. Gusto ko rin pong i-report sa inyo na si Congressman Goles po, mula nung mahalal bilang congressman noong 1992, 6 na termino na ang aking pagsisilbi sa Kamara de Representantes, ni minsan hindi po nag-absent sa sesyon sa Kamara de Representantes si Congressman Goles. Kapag ako'y nandiwala, kung ako'y nag-absent, ako ang mawawalan. Hindi po ang gobyerno, kundi ako ang mawawalan. So sa inyo po,
Bilang pawakas, kasama po ako sa inyong dalangin para sa inyong magandang kinabukasan. Kasama ko inyong mga magulang, inyong mga kapatid, inyong mga mahal sa buhay na patuloy ng nagdarasal na maging maganda ang inyong kinabukasan sa mga darating na araw, mga darating na dekada, sapagkat kung gumanda ang inyong kinabukasan, gaganda din ang kinabukasan ng ating sambayanang Pilipinas. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.